Kapag ang aking salita sa inyo'y naidambana, taglay nyo ang aking diwa. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa pinuno ng mga Pariseo na nag-anyaya sa kanya, "Kapag naghahanda ka, huwag ang mga kaibigan mo, mga kapatid, mga kamag-anak, o mayayamang kapitbahay ang anyayahan mo, sapagkat aanyayahan ka rin nila at sa gayoy nagantihan ka na. Kung ikaw ay maghahanda ng isang malaking salon-salo, ang mga pulubi, mga pingkaw, mga pilay, at mga bulag ang anyayahan mo, hindi sila makagaganti sa iyo at sa gayoy magiging mapalad ka. Gagantihan ka ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga banal." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinabati din natin ang mga nasa online, lalo na po ang mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama dito sa ating misa sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Bagamat ang pagpunta natin ngayong umagang ito sa misang ito ay masasabi nating kagustuhan natin, dahil natitiyak ko marami pa rin siguro sana ang nagsimba ngayon pero nahatak ng kama o may ibang naging kadahilanan o nagbago ang isip at hindi na lang pumunta at siguro sinabi nila, bukas na lang ako pupunta sa Quiapo. Bagamat niloob natin, ginusto natin, atin din sanang matandaan, kaya tayo naririto ngayon, ay una munang ginusto ng Diyos. Ang Diyos ang nag-anyaya sa atin. Pwede nga siguro sabihin, ang Diyos ang nanggising sa inyo kanina para maituloy ang balak ninyo na magsimba. At kung susuriin lahat tayo dito na nasa hapag ng Panginoon, meron sa atin ngayon dito, kung ang magiging pamantayan lang ay katulad ng pamantayan natin, wala dapat dito. Siguro nga po, meron nandito ngayon na marubdob na deboto. Meron sigurong nandito ngayon na padaan lang. O baka may inaantay, sige, pasok muna ako dito sa simbahan habang inaantay yung kausap ko. Meron siguro rito ngayon, nandito, matagal nang wala dito kasi may kailangan ka, kaya nagpunta ka rito ngayon. Siguro gipit ka ngayon, desperado, kaya pumunta ka sa mahal na Senyor at meron kang hinihiling, bagamat matagal ka nang hindi napadpad dito. Meron din siguro dito, matagal nang hindi nangungumpisal.
Meron sigurong nandito ngayon, meron pa rin kasalanan na ayaw bitaw-bitawan at iniisip natin, sige, idadasal ko na lang para kahit may atraso ko sa kanya, mabalanse man lang ng konti. Iba-iba tayo na nandito ngayon. At ang iba nga siguro sa atin, hindi karapat-dapat humarap sa kanya. Gayon pa man, lahat tayo ay inaanyayahan niya. Lahat tayo ay ginusto niyang magpunta dito at humarap sa kanya. Sabi nga ni San Pablo, ang Diyos hindi nagbabago ang isip tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Ang Diyos hindi nakabatay sa atin ang kanyang awa. Lubhang maawain at mabuti ang Diyos, sino pa man tayo, ano pa man tayo. At ito rin ang diwa na gustong ipaalala sa atin ng Poong Nazareno sa Ebanghelyo ngayon. Opo, pinag-uusapan niya yung pag-anyaya sa hapag. Pero bukod at hindi lamang ito tungkol sa handaan kung sino ang aanyayahan natin. Ito din ay patungkol sino ang gagawan natin ng kabutihan. Ang mga tao lang bang makagaganti sa atin? Ang tao lang ba nakarapat-dapat ng pagtulong natin at pagmamahal natin? Katulad ng Diyos na hindi nakabatay sa tao ang kanyang kabutihan, ganun din tayo dahil tayo'y mga anak ng Diyos. Ang kabutihan mo, hindi nakasalalay kung sino ang kaharap mo. Ang pagiging bukas palad mo, hindi nakabatay kung sino ang kasama mo. Kung tunay tayong mabait, kung tunay tayong bukas palad, kung tunay tayong mabuti, kung tunay tayong anak ng Diyos, likas sa atin ang pag-ibig. Hindi namimili. At kung magkataon mang hindi masuklian ang ating kabutihan, ang tunay na anak ng Diyos, hindi nag-aalala, hindi sumasama ang loob, hindi nangihinayang, sapagkat alam niya, ang tunay na nakakaalala, ang tunay na nagagantimpala ay ang Diyos. Hindi ang gantimpala ng mundo. Hindi ang sukli ng tao ang dapat magbigay sa ating kagalakan. Kung hindi ang pagmamahal, ang pag-aalala ng Diyos na hindi nagbabago ang isip tungkol sa kanyang pagtawag at awa sa atin. Magpasalamat tayo sa Diyos. Hindi nagbabago ang kanyang isip kahit na tayo'y pabago-bago. Magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat kahit sino ang kaharap niya, patuloy siyang maawain. At sana mahawa tayo sa Kanya. Ganun din sana tayo. At higit sa lahat, lagi nating asamin na hindi nakakalimot ang Diyos sa mga taong mabuti at mawain katulad niya.